po sa bawat isa sa atin. Samahan po ninyo ako na papurihan at parangasalamatan ng ating dakilang Diyos. Atin po siyang parangalan at itaas ang dakilan ng pangalan sa umagang ito. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng talatang ito na matatagpuan po sa awit 101 hanggang 3. Awit ng pagpapasalamat. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo ay bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Tayo po ay manalangin. Yes, O Lord, magandang umaga po sa araw na ito. Kami po ay nagtipon-tipon upang pasalamatan ka, dakilain at sambahin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Lord, maraming salamat sa mga biyaya at pagpapala na pinagkakalob niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat po sa mga pag-aalaga niyo po sa amin, higit sa lahat, Panginoon, ang buhay po namin ito, na kayo po ang nakakabatid at nakakaalam kung ano ang meron po kami sa aming buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat dahil tunay na napakabuti mo po sa bawat isa sa amin. Iniingatan niyo po kami sa bawat sandali, Panginoon, at patuloy, Ama, na ikaw ang maghari sa aming puso at isipan. Pakalinisin niyo po ang aming buong katawan, Panginoon, ng buong pagkatao po namin dahil kayo lamang po ang nakakabatid kung ano ang meron kami, Panginoon. Lord, maraming salamat sa mga biyaya at pagpapala. Salamat po sa walang humpay mong pagtulong. Salamat po at dinilig niyo po kami ng iyong banal na dugo upang maligtas kami sa pandemyang ito. At higit sa lahat, Panginoon, ito ang makapangyarihan sa lahat na pupugsa po ng pandemyang ito, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat sa iyo. Tunay na napakabuti mo po sa bawat isa sa amin. Kung anuman po ang aming nagawang kasalanan, Panginoon, kami po ay patawarin ninyo.
taos puso po kami humingi ng kapatawaran sa inyong harapan upang sa ganon, Panginoon, ay patuloy kami makaharap ng malinis sa iyong harapan, Panginoon. Kaya Lord, sa umagang pong ito, taos puso po kami nagpapasalamat, nagpupuri sa iyong dakilang pangalan, at aking pong ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papurit pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y patuloy na magpuri sa ating Panginoon. Tunay na siya po ay dakila at tunay na ang kalakasan, kapayapaan ay sa Kanya lamang po matatagpuan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y magpuri sa ating Panginoong Diyos. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalako. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Lahat-hit ng puso, inagpala ng lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kalakasan, handog niya ay kagalakan sa bawat pusong nagpapagyan. Kaya't ang awit at papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit at pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may saya, at papuri para sa Diyos. Lahat-hit ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagyan. Kaya't ang awit at papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit at pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagyan. Kaya't ang awit at papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit at pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, patuloy na sa amin. Ikaw lamang ang aming kapupurihan, Panginoon, at walang hanggan namin sa sambahan, sapagkat ang lahat ng awitin at pagpapuri, Panginoon, ay tanging sa iyo. Salamat sa buhay at kalakasan. Salamat sa iyo. In Jesus' name. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasan, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya ngayon huwag ka sa
kailanman pagsama ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasamahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasamahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pag-ibig ko'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya ngayon, bukas at kailanman pagsama ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasamahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasamahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasamahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasamahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Kami Ama na makapangyarihan sa lahat, nagtitiwala kami sa umagang ito na Ikaw ay lagi namin kasama sa aming buhay. Patuloy mo pong gabayan na iyong mapagpalang kamay ang aming buhay. Panginoon, nagtitiwala rin kami na kami, Panginoon, ay iyong patatawarin sa aming mga pagkukulang. Kung meron kami nagawang pagkakasala, Panginoon, alam mo na Ikaw ang pagpapaayos ng aming buhay. Panginoon, sa umagang ito, nagtitiwala kami na Ikaw ang patuloy na gagabay sa aming bansa, sa panguna ng aming Pangulong Duterte. Ikaw nawa, Panginoon, ang magpapagaling sa mga may karamdaman na aming mga kapatiran, Panginoon.
Gayun din sa umagang ito, Panginoon, nagtitiwala kami na ikaw magbibigay pagpapala sa mga anak mo na patuloy na nagtatapat sa iyong mga ibinigay na tungkulin sa amin. Panginoon, sa sandaling ito, nagtitiwala kami, Panginoon, na ikaw ang gagabay, magpapala sa iglesyang pinagkatiwala mo sa amin, lalo higit, Panginoon, ang dako ng welfare bill, Evangelical Church, Panginoon. Patuloy mo pang tukuban ng iyong mapagpalang kamay ang lugar na ito at pagpalain ang lahat ng mga anak mo na patuloy na nagtatapat sa iyong harapan, Panginoon. Panginoon, ikaw ang dakilang manggagamot. Hahawakan mo ang buhay ng bawat isa sa amin. Bibigyan mo kami ng buhay at kalakasan na patuloy namin ginagamit sa araw-araw ng aming buhay. Panginoon, ikaw ang dakilang manggagamot ng aming buhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, nagtitiwala kami na ikaw ang magbibigay kapayapaan sa bawat anak mo, na ikaw ang gagabay at magpapala sa aming buhay. Gabayan mo na iyong mapagpalang kamay ang lalaking gagamitin mo upang magpahayag na iyong mga banal na salita. Sa umagang ito, maraming salamat sa pagpapala na patuloy mong pinagkakaloob sa amin mula ngayon at magpakailanman. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sa bagong araw na ito. Salamat po sa Panginoon dahil meron tayong bagong araw, bagong umaga, bagong pag-asa upang tayo po ay humarap sa isang araw na bigay ng ating Panginoon. Kamusta na po ang araw natin ngayon? Sana po meron tayong reason para magpasalamat sa ating Panginoon. Sa ating pong pag-aaral ngayon, pag-usapan ho natin yung halaga ng pagpapasalamat sa ating mga buhay. Nagpapasalamat po ba tayo sa Panginoong Diyos dahil sa mga bagay na ginagawa niya lang para sa atin? O nagpapasalamat din tayo sa mga bagay na minsan hindi ho natin nararanasan o wala tayo? No? Ito po yung ating nais na pag-aralan sa umagang ito. Gusto ko po kayong dalhin sa aklat ng mga awit, kabanatang 107, talatang 8 at 9. Ganito po ang sinasabi, kaya dapat naman sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Yaong nauuhaw ay pinaiinom upang masiyahan, ang nangagugutom ay pawang binubusog ng mabuting bagay. Pwede po ba tayong maging mapagpasalamat lagi? Posible po ba na mapuno yung ating puso ng pagkapasalamat sa ating Panginoong Diyos? Ito po yung ating nais na makita sa ating pong pagdiriwang ng ating pagsamba ngayon. Na sa ating pagsamba ba, ang puso ba natin ay punong-puno ng mga bagay na dapat ipagpasalamat sa Panginoon? Lagi ho natin iniisip na yung pagsamba is about God, na ang Diyos ang ating nabibigyan ng papuri, pagsamba, pagkilala sa mga oras na ito. Bagamat kinikilala natin yung mga ginagawa natin para sa Diyos, pero ito po yung pagsamba pa rin, a term of our worship, kung saan pinapakita ho natin kung gaano kabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Mahalaga po yung pagkapasalamat sa mga bagay na binigay ng ating Panginoon. Sabi nga ho ni Apostol Pablo sa aklat ng Colossus chapter 3 verse 15, paghariin niyo sa inyong mga puso ang kapayapaan, kaloob ni Kristo, sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Napakarami pong mga bagay na kung minsan ay nagpapahirap sa atin para tayo po ay magpasalamat. Pero pwede bang magpasalamat sa ating Panginoong Diyos? Ang gusto ng Panginoon sa atin bilang mga anak niya ay magpasalamat tayo sa lahat ng pagkakataon sa ating mga buhay. Masaya man o may kabiguan, nasa kasaganahan man tayo o nasa kasalatan,
malakas man yung ating mga pangatawan o may kahinaan, o minsan may sakit pa, kumpleto man yung parte ng ating katawan o may kakulangan man. Ito po ang ibig sabihin ni Pablo nang sulatan niya yung mga Kristiyano sa mga taga-Tesalonica. Sabi po sa unang Tesalonica chapter 5 verse 18, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Wala pong dahilan upang hindi tayo magpasalamat sa Diyos. Pero maraming paraan upang maipakita ng pasasalamat o yung ating pong pagkapasalamat sa Kanya. Pasasalamat sa bawat araw ng paggabay niya sa atin. Pasasalamat sa bawat oras na tayo po inililigtas niya sa anumang kapahamakan, panganib o maging sa karamdaman na kinakatakutan nga ho natin, yung COVID-19. Pagkapasalamat sa Panginoon Diyos sa pagbibigay niya ng lahat ng pangangailangan natin. Pagkapasalamat sa Panginoong Diyos sa pag-ibig na patuloy na ipinagkakaloob niya o pinapadama niya sa atin sa pamamagitan ng mga taong nakapaligid sa atin. Pagkapasalamat sa Kanya sa patuloy na pagpapahiram ng hininga na meron tayo, na ginagamit natin. No? Kasi kung wala na tayong hininga, wala na tayong buhay. No? Hindi na tayo makakapagpatuloy. Pagkapasalamat sa pagkakataon ay pinagkaloob niya sa atin upang siya'y paglingkuran sa kahit na anong paraan na pwede nating gawin para sa Panginoon, sa abot ng ating kakayanan, and minsan beyond dun sa kakayanan na meron tayo, gusto nating paglingkuran ng Panginoon. Kaya dapat ma-appreciate po natin yung mga tao na may ginagawa para sa Panginoon. Natutuwa po ako dun sa mga bata, sa pagbibigay nila ng tanging awit, pag-awit, pagsayaw, sinusubukan na nila lahat para ipakita lang na maging bata ay pwede pong magamit yung kanilang mga munting tinig, all for the glory of God. Dapat nating ipagpasalamat yan sa ating Panginoon. Maging yung ating kaligtasan, yung ating pong salvation, na dapat po natin ipagpasalamat sa Panginoon. Kaya nga sabi, magpasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Meron po tayong tatlong thank you o pagkapasalamat na dapat pong makita po sa lahat ng pagkakataon sa ating mga buhay. Ito po yung ating pag-aaralan. Ano? Una po na pwede nating makita yung magpasalamat po tayo sa Diyos sa mga bagay na wala tayo. No? Nagpapasalamat po tayo sa Diyos sa kabila ng mga bagay na parang hindi naman dapat ipagpasalamat. O yung mga bagay na hindi naman o wala naman tayo. Alam niyo, ang ganda ho nung kwento about Habakuk, ano? Sabi po dun sa aklat ng Habakuk, sa Habakuk chapter 3 verse 17 to 19, ito po yung sabi ng talata. Bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi namumunga rin ang mga ubas, kahit na maantala yung pamumunga ng olibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ng mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan. Ang sabi niya po, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Di ba napakagandang patotoo sa buhay ng isang taon, sa kabila nang nawala ang lahat ng bagay, meron pa ring bagay na makikitang para ipagpasalamat sa Panginoon. Pagkapasalamat sa Panginoon sa kabila ng lahat. Sa kabila ng walang prutas na makain, kahit wala ng mga hayop sa kulungan na makapagbibigay ng gatas, o kahit na wala ang ani ang lahat ng bukirin, ay magpasalamat pa din sa Panginoon. Sabi nga po, joyfulness and gratitude is centered not on the gift, but on the gift giver. Napaka-importante po na makapagpasalamat tayo sa Panginoon sa mga bagay na wala. Kadalasan po, nagpapasalamat tayo sa mga bagay na nandyan na. At minsan, nagrereklamo pa tayo. At minsan din, nagrereklamo natin, bakit wala tayo ng mga bagay na yon. Kung minsan po, yung mga bata, pag nakikita nila natin, napakasigla po nila. Pag dumarating yung mga mahal nila sa buhay, sumasalubong po sila doon sa kanilang mga magulang. Hindi mo malaman kung bakit sila masigla. Masigla pa sila dahil dumating yung kanilang mga magulang o dahil meron itong dalang pasalubong. No? Minsan gano'n, ano? Masayang-masaya, lalo ng mga anak ko, masayang-masaya sila pag dumarating ka. Pero masaya sila, mas masaya sila pag meron silang mga pasalubong na galing sa iyo. No? Nasanay po kasi tayo na ang pinapasalamatan natin ay ang dala ng dumating at hindi ang dumating. Nasanay po tayo dun sa ninong or ninang mentality na ang focus ay hindi ang ninong at ninang, kundi ang dala nilang regalo. Ano nga ba ang mahalaga? Yung dala o yung may dala?
Kaya dapat po tayong magpasalamat sa Panginoon kahit wala siyang dala na gusto natin. Dahil sigurado po tayo na siya ay may dala na mahalaga para sa atin. Hindi lang po natin nakikita dahil meron tayong definite na gusto. O kaya magpasalamat po tayo dahil wala siyang dala. Anong dala? Wala siyang dalang parusa o judgment. Pasalamatan natin siya dahil wala siyang dalang pamalo. Kasi ang sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 4:21, sabi niya, alin ang gusto niyo? Dumating ako riyan na may dalang pamalo o merong diwa ng pag-ibig at kahinahunan? Diba? Magpasalamat tayo dahil lagi nating nakikita ang Diyos sa magandang bagay o magandang buhay na ibinibigay ng Panginoon. Isipin po natin ang ating mga reklamo sa buhay na ipagpapasalamat ba natin itong mga bagay na ito. Marami pong reklamo yung mga tao. Nagrereklamo sila sa mga taong nakakasalamuhan nila. Inireklamo nila yung mga tao na kulang ang taas o kulang yung korte ng katawan o anumang bagay na parang nakita nila na negatibo, hindi ho nila ipinagpapasalamat. At kung minsan nagrereklamo tayo, pag nakita natin yung mga tao sa ating o yung mga kapitbahay natin na maraming magagandang mga bagay, bakit tayo kulang? Bakit tayo wala nito? No? Na minsan nakikita natin yung mga bagay na wala tayo at hindi ho natin napagkapasalamat sa ating Panginoon. Ang sabi po sa Habakuk, magpasalamat tayo para sa mga bagay na wala. You thank God in spite of yung mga kulang sa atin, yung mga minimithi natin na hindi natin makuha, na parang sa iba ang dali-dali po itong makuha. No? Mga bagay na pwede ho nating ipagpasalamat sa kadakilaan pa rin ng Panginoong Diyos sa ating mga buhay kahit na wala ho tayo ng mga bagay na ito. Sabi po, the capacity of God to give us good thing is not limited by His ability. God is no limitation. Alalahanin ho natin na lahat ay meron ng ating Panginoon. Nagkakaroon tayo ng mga bagay na meron tayo ngayon, hindi dahil sa kanyang limitation or capacity. Meron tayo niyan dahil sa ating capacity. Yan yung capacity natin. Baka kung bigyan tayo ng katalinuhan ng Diyos na higit sa kaya natin, baka mabaliw tayo. Kaya siguro hindi tayo pinayayaman ng Panginoon. Baka yumabang naman tayo. Kaya dapat lagi nating itanong, kaya ba natin ang ating hinihingi sa Diyos? Dahil alam po natin ang Diyos ay nakaalam ng lahat ng bagay. Lahat ng bagay batid niya maging yung ating buhay. Maging nga yung panahon na matatapos yung ating buhay, alam ng ating Panginoon. Kaya alam niya kung ano yung dapat para sa atin. Kaya yung mga bagay na wala tayo, ipagpasalamat natin. Dahil alam ho natin, maganda ang plano ng Diyos sa ating buhay. Pangalawa pong bagay na pwede natin ipagpasalamat sa Panginoon, ang sabi po, magpasalamat tayo sa mga bagay na meron tayo. Thank God because salamat po dahil binigay niya sa atin yung mga bagay na ito. Salamat din dahil meron siyang ibinigay para sa atin. No? Ganun din po yung sabi dun sa aklat ng Habakuk. Sabi po dun sa Habakuk chapter 3 verse 19. Sabi po, the sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to tread on the heights. Ang Panginoong Yahweh ang sa akin nagpapalakas tulad ng usa. Tiyak ang aking mga hakbang, inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Ano daw ang ating dapat ipagpasalamat? Sabi po diyan, dahil siya ang ating kalakasan. No, wag tayong maniwala na malakas tayo. Si Lord ang ating kalakasan. Sabi nga ho sa awit, unless the Lord builds the house, builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchmen stand guard in vain. Kahit po anong pagsisikap o pagpapagod ng tao, kung hindi ho siya pagpapalain ng Panginoon, walang mangyayari. So we thank God because He is our strength. No? Wag ho tayong maniwala sa ating sarili na kaya natin ang lahat ng bagay. Sabi ho ng Habakuk chapter 3, He makes my feet like the feet of a deer. Ano po ang ibig sabihin? Ano nga ho ba yung katangian ng paa ng usa? Una po, ano ba yung weakness ng usa? Ang kahinaan niya po yung lambot o yung malambot na kanyang laman. Ang ganda-ganda at ang sarap-sarap pong kainin ng laman ng usa. Kaya gustong-gusto po siyang papakin ng mga leon, ng mga tigre, ng mga mababangis na hayop. Gustong-gusto po siyang kainin ng kapwa niya hayop na kumakain ng kapwa nila hayop. Sinabi pa niya na parang disadvantage naman sa akin, na ang hina-hina ko naman, ang sarap ko naman kainin, ang lambot-lambot ko pa, no, di ba?
Pero hindi. Ano yung ibinigay sa kanya ng Diyos na katangian? Ang katangian po niya ay yung kanyang mga paa, na napakalakas tumalon at napakabilis tumakbo. Kaya hindi rin abot-abot ng mga gustong kumain sa kanya, ay hindi ho siya maabutan. Bihirang-bihira po yung naaabutan sila. No? Kaya, ang sabi ho ni Habakkuk, He makes my feet like the feet of a deer. Ano po ang ibig sabihin nito? So, tuwing tayo po ay merong disadvantage, God give us advantage. Sa kabila po ng kahinaan natin, nakikita po natin yung kalakasan ng ating Panginoong Diyos. Dapat po nating makita ito. Kaya kung minsan hindi natin makita, kasi bulag po tayo, at nakatitig po tayo dun sa mga katangian ng iba, at naiinggit pa minsan tayo. Alam niya po yung inggit ay napakalakas manira, o manira ng desisyon, manira ng pagkatao, at manira ng kapwa na kanyang kinainggitan. Huwag ko tayong mainggit sa leyon kung tayo ay usa. Dahil meron kang katangian na wala sa kanya. Magpasalamat ka dahil meron ka. Sabi po, the Lord is our ability. The Lord is our strength. No? Siya po yung ating lakas. Let us focus on our ability. Ipagpasalamat po natin kung ano yung meron tayo. Pansinin niyo po yung mga bulag. Sa kabila po ng kanilang mga disability ay meron po silang ability. Malakas po yung kanilang pandinig at pakiramdam. Meron po mga hayop na bingi, pero napakalakas nila sa vibration ng lugar. May mga bulag na hayop, pero napakalakas nilang makiramdam. Meron tayong kanya-kanyang abilidad, so focus on that. Ipagpasalamat po natin na meron tayo niyan, dahil ang iba, wala niyan. No? Kaya, makita ho natin yung mga bagay na wala tayo, pero meron ho tayong mga bagay na ibinigay ng Panginoong Diyos na para sa atin. I think the Lord, in spite of what He does, He doesn't give. No? Salamat dahil may mga bagay siyang ibinigay. O wala tayo, pero meron din siya mga bagay na ibinigay para sa atin. Kaya yun po yung mga bagay na pwede nating ipagpasalamat sa Panginoon. Pangatlo po, nagpapasalamat tayo sa Diyos pagkapahayag nito sa iba't ibang pamamaraan. Yung paggamit ng mga talento at yung mga espiritual na kaloob at yung pagiging kontento. Yan po yung mga bagay na pwede natin ipagpasalamat. Sabi ko dito, by cultivating and employing our talents and gift. Yung pagkapasalamat po sa Panginoon na hindi lang sa pamamagitan ng ating pagkapahayag sa ating mga labi. Yung ating pong pagkakanta, pagtaas ng kamay, pagsayaw. Ito po yung mga bagay na pwede natin ipagpasalamat sa Panginoong Diyos. No? Na kailangan pa nating linangin o i-develop kung ano po ang ibinigay niya sa atin. Ano man yun, yung talento na meron tayo, yung mga spiritual gifts na meron tayo. Hindi nga tayo magaling kumanta, pero pwede ho tayo magamit para mag-preach, magturo sa mga bata, magturo sa Bible study o sa small group. Yung pong ability, yung kakayahan na meron tayo. At anumang bagay na meron tayo. Madali pong malaman ng tunay na pagkapasalamat o yung tumatanaw ng utang na loob sa ating Panginoon. Ito po yung mga taong naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagtulong o paggawa ng mabuti sa kapwa. Ang sabi po ng Panginoong Yesus, whatever you do to the least of this, you do to me. Kung ano po yung ginagawa mo sa mga mahihina, sa mga mahihirap, sa mga taong hindi kayang magbalik ng iyong ibinigay na kabutihan, sabi niya, yun ang ginawa mo para sa akin. Ang sabi ho ng Panginoon, whatever you do to the least, you do to me. No? Ano man yung ginawa mo dun sa mga tao na hindi kaya ngang magbalik ng kabutihan para sa iyo, ginawa mo ito sa Panginoon. Habang hindi niya kayang magbalik o magbigay na binigay natin sa kanila, mas sila yung dapat natulungan. Pero ang maganda nito, sabi niya, sa akin ninyo ginagawa, ako ang magbabalik dito sa inyo. Do you like to thank God? You take care of the weak, you take care of the needy people, do the Lord's work. Sabi niya, I came to seek and save the lost. Ito po yung trabaho ng Panginoon. Hanapin at iligtas yung mga nawawala o yung mga naliligaw. Huwag po nating paniwalaan yung mga taong nagtataas ng kamay, ang lakas-lakas kumanta, pasigaw-sigaw pa ng thank you Lord, patalon-talon pa, tumiiyak pa kung minsan, pero hindi naman naglilingkod sa Panginoon. Because the concrete evidence of a grateful heart is service. Makikita ho natin kung talagang nagpapasalamat tayo, kung naglilingkod tayo sa Panginoon. Kung anong ibinigay o tinanggap natin sa Panginoon,
ay binigay naman natin ito sa ating kapwa. Nakatanggap tayo ng kaligtasan, i-share po natin sa iba. Tumanggap tayo ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, ipadama naman natin ito sa iba. Tumanggap tayo ng kapatawaran, magpatawad din tayo dun sa mga iba na nagkakasala sa atin. Binibigyan tayo ng pagkapalang material, emosyonal, pisikal. Ito din po ang sikapin natin ibigay sa ating kapwa. Sabi nga, you are blessed to be a blessing to others. Pagpapala ka po sa iba o sa ibang mga tao. Another way to thank God is through godly contentment. Nakaranas na ba kayo na magkaroon ng kasamang puro reklamo yung alam? Di ba? Ang hirap pag may ganun, ano? Hindi siya masarap kasama, no? Unpleasant and a burdened na kasama. So wag naman nating bigyan ang Panginoong Diyos ng ganung kabigat, no? Na wala tayong ginawa kundi ang magreklamo sa Kanya. Kung minsan nga, yung taong mareklamo, ayaw mo nang pakinggan, di ba? Ayaw mo na. Ayan na naman siya, naku, magtutulog-tulugan ka, pagsasarahan mo ng pinto o bintana, tatalikod ka dahil ayaw mo nang marinig yung mga reklamo niya, no? Sa palagay niyo po ba, nag-i-enjoy ang Diyos sa katakot-takot nating mga reklamo sa Kanya? Ang sabi po ng Philippians chapter 4, verse 11 to 13, hindi ko sinasabi ito para sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Alam kung paano magkikaos, alam ko rin kung paano managana, natutunan ko na ang sekreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mapusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Natutunan ni Pablo na makontento sa lahat ng bagay. Makontento kahit nahihirapan na, makontento kahit na nasa kalagitnaan ng sitwasyon. Sabi ni Pablo ay masaya pa din ako. May pagkain o wala, kontento na ako dun sa mga bagay na yon. Kontento ako dahil lahat ng ito ay pinayagan ng Panginoon. Ibig sabihin merong kabuluhan, may halaga sa atin. Maging yung mga suliranin na dumadating sa atin, yung mga challenges sa buhay natin, even yung sickness, merong mga bagay na gustong ipakita o ipaalam ang Panginoong Diyos upang maging aral sa ating mga buhay. Alam niyo ba kung paano magiging magiging masaya lang tayo o magpapasalamat lang tayo sa mga bagay na gusto nating mangyari? 80% po ng ating mga oras ay makikita ho natin malungkot tayo kasi wala tayo. Pero 85% ng oras natin ang gusto natin yung mga nangyayari. May kakatok sa pinto, inaasahan natin pagkapala, yung pala, kolektor o mangungutang. Yung umaasa tayo na magkakaroon ng thoughtful na asawa, madaling mangyari yan. Yung inaasahan pong maging grateful yung mga anak natin sa mga bagay na merong o binibigay natin sa kanila, na pagkaminsan madalang din mangyari yan. Inaasahan mong magkabayad yung mga nangutang sa'yo, nako, sobrang dalang mangyari yan, no? Kung sa iba, no? Marami po tayong kabiguan sa buhay. At kung magpapasalamat lang tayo dahil sa mga magagandang bagay na nangyayari sa atin o masaya lang tayo sa mga gusto lang nating mangyari, mahihirapan po tayo. You cannot change the world, at least you can change your attitude about the world. Hindi ho natin mapapalitan ang sitwasyon na dapat ang gusto natin ang mangyari. Kung hindi natin kayang baguhin ito, ang ugali po natin ang ating baguhin. Na kung ano ang nandyan, yun ang ating tatanggapin. Yun naman ay matapos nating gawin ang ating makakaya. Hindi yung wala ka pang ginagawa, ay kontento ka na. Dahil baka mawala na tayo ng ambisyon at mga pangarap sa buhay. We thank God in spite of what we do not have or what doesn't He gives. Yung mga hindi niya binigay. We thank God because God gives us something. Binigyan niya tayo ng mga bagay na meron tayo ngayon. We thank God through many expressions. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa kabila na kung ano yung wala sa atin o kung ano yung hindi niya ibinigay para sa atin. Nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil sa bagay na ibinigay niya para sa atin. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa pagkapahayag nito sa iba't ibang pamamaraan. Yung paggamit ng ating mga talento, yung mga spiritual gifts, and of course yung pagiging kontento sa buhay. Magpasalamat po tayo sa Panginoon
sa kanyang walang hanggan at hindi nagmamaliw na pagmamahal, at sa kanyang kahangahangang ginawa para sa atin. Kaya sa lahat ng bagay, pwede ho tayong magpasalamat sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po dahil kay Diyos na bukal ng pagkapala. Salamat sa mga bagay na minsan hindi ho namin na-appreciate. Pero alam namin meron kang reason kung bakit mo hindi ito ibinigay sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa mga bagay na meron kami. Anumang bagay ito, maliit, malaki, pero galing sa iyo, tulungan mo kami na ma-appreciate namin to at pasalamatan kayo sa mga bagay na ito. Salamat din sa expression ng pagkapasalamat, yung mga talento, yung mga spiritual gifts na binibigay mo sa amin, na magamit po namin, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo. Salamat din po sa contentment na meron kami sa aming puso. Bagamat hindi namin nare-receive lahat ng gusto namin, pero alam namin lahat ng binibigay mo mahalaga para sa amin. Panginoon, maraming salamat po higit sa lahat sa buhay na ito. Patuloy ka pong muna sa amin, patuloy ka pong magpala sa amin, at nawa pong makita namin kung ano ang Diyos na aming pinaglilingkuran, at purihin, sambahin, pasalamatan namin kayo sa lahat ng bagay na meron kami sa aming buhay. Ang lahat ng ito po, Ama, ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The reaching up to Your name is great, Your heart is high, for all Your goodness I will keep on singing. Then how can my heart to rise? Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. From that day when He stretched His wings, the end was near, and my times
patuloy ho tayo sa pag-aalala ng banal na hapunan ng ating Panginoong Diyos. At sa ating pong pag-aalala, maaari hong naihanda na natin yung ating pong mga kailangan para po sa ating pagsasagawa ng ating banal na hapunan. Meron ho tayong grape juice at ganoon din po cracker or tasty o tinapay na pwede po natin magamit bilang simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoon sa ating pong pagtanggap ngayon. Tayo po ay magpatuloy sa ating pong pagtanggap ng banal na hapunan. Mga minamahal na mga kapatid, ang banal na hapunan po ay isang sakramento na itinakda ng ating Panginoong Jesucristo ayon sa banal na kasulatan. Ito po ay ating ginagawa bilang pag-aalala na minsan ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo para po sa katubusan ng ating mga kasalanan. Ang pinakamahalagang katotohanan nakapaloob po dito ay ang Panginoon ng hapag at hindi ang hapag ng Panginoon. Ito ang tanda ng katubusan sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Ang tinapay at saro po ay kalarawan o simbolo lamang at hindi po nagbabago o nagiging tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang lahat po ng may karapatang tumanggap nito ay mga tumanggap kay Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas at nagpailalim po sa bautismo sa tubig. Ating pong basahin ang banal na kasulatan dito po sa aklat ng unang Korinto, kabanatang 11, talatang 27 hanggang 32, ganito po ang ating matutunghayan. Ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon nang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom nang hindi pinahahalagahan ang katawan ng Panginoong Jesucristo ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ng marami sa inyo at may ilang namatay na. Kung sisiyasatin muna natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit kung hinahatulan tayo ng Panginoon, tayo tinutuwid niya upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. Tayo po ay patuloy na lumapit sa Panginoon. Ama, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Kinikilala po namin, Panginoon, na kami po'y nagkasala. Alam po namin, Panginoon, na sa aming puso, meron po kami mga kasalanan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng ito. Paghariin mo po sa aming puso, ang pusong handang magpakumbaba sa iyong banal na harapan. Patawarin mo po kami, Panginoon. Pakalinisin mo po kami, Panginoon, upang maging karapat-dapat kami sa aming pagharap sa iyo sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maliwanag po na sinasabi ng banal na kasulatan, kung magkasala ang sinuman may tagapamagitan siya sa Ama at kay Jesucristo ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Kaya kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maasa natin ipatatawad ng Diyos ang lahat ng mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Kaya nga kayo na ngayon ay nagsisintapat at pinatawad sa inyong mga kasalanan ay patuloy na magnasang sundin ang banal na kalooban ng Diyos ng buong kagalakan at katapatan at magsidulog tayo dito na taglay ang buhay na pananampalataya at tanggapin niyo itong hapunan ng Panginoon para sa inyong patuloy na kaaliwan at katibayan ng pananampalataya. Atin pong italaga ang saro at tinapay na ating gagamitin po sa ating pong banal na hapunan. Tayo po ay manalangin. Ama namin sa kalangitan, dahil sa iyong walang hanggang pag-ibig ay iyong pinagkaloob ang iyong buktong na anak na si Jesucristo upang siya magtiis ng hirap, ng kamatayan dun sa krus ng Kalbaryo sa pagtubos sa amin, na siyang naghahain ng kanyang sarili upang maging sakdal at sapat na kabayaran sa mga kasalanan ng sanlibutan. Siya rin ang nagtatag ng sakramentong ito at pinag-utos sa amin ang patuloy na pag-aalala sa kanyang mahalagang kamatayan hanggang sa ikalawa niyang pagparito. Isinasamo po namin sa iyo, Amang mahabagin, lingapin mo po kami at ipaintulot sa amin na kumatanggap na namin ang tinapay at saro ng mga kalarawan ng katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo, ay patuloy rin naming maalaala at maranasan ang kanyang masaganang pag-ibig at pagkapala ngayon at magpakailanman. Amen. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus nung gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo.
Gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Gayun din naman matapos sa maghapunan ay hinawakan niya ang saro at ang sabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-aalala sa akin. Tayo po ay magpatuloy sa ating pong pagdulog sa hapunan ng ating Panginoon. Maaari na po natin kuhanin yung ating pong tinapay o cracker. Sabay-sabay po natin kanin ang tinapay na ito na kalarawan ng katawan ng ating Panginoon Jesucristo. Sabay-sabay po natin kuhanin, inumin ang saro na ito na kalarawan ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Tayo po'y patuloy na dumulog sa ating Panginoon. Panginoon, salamat po sa biyaya ng iyong kaligtasan. Salamat po sa mga pagkapalang patuloy na ibinibigay mo sa amin. Salamat po kasama ng lahat ng mga mananampalataya sa buong mundo sa amin pong pagtanggap ng iyong banal na hapunan. Sa pagkakataong ito, pinagdiriwang po namin ang iyong kadakilaan, ang iyong buhay, kamatayan, muling pagkabuhay, ang iyong pagdating, Panginoon, sa aming Panginoon. Dalangin ko po na masumpungan mo kaming laging nagtatapat sa iyo sa lahat ng oras at panahon. Sa iyo po ang kapurihan, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Tayo ay manalangin. Salamat po sa iyo, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig sa amin, sa kasaganahan ng iyong biyaya sa amin. Salamat po sa natapos na pagsamba, lahat ng bagay po na meron kami, lahat ng bagay na amin pong inaasam, binibigay po namin sa iyo, Panginoon. Kayo po ang karapat-dapat sa lahat ng papuri at pagsamba. At mga Panginoon, sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay, patuloy na maranasan ng bawat isa sa amin ngayon ang iyong masaganang basbas at pagpapala. Mga kapatid, mula doon sa kaluwalhatian ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, tanggapin natin ang mayamang pag-ibig ng Ama, ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo, ang kaaliwan, pakikipisan ng banal na Espiritu ang sumaatin, magmula ngayon at magpakailanpaman. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you, and be gracious. The Lord be gracious